Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. So nandito po tayo sa Apalit, Pampanga. Kung inyong nakikita, ka-coffee, yung likod na yan, ito po yung parte ng Apalit na laging binabaha. Kaunting ulan lang, binabaha. At kahit tirik na po yung araw, may baha pa rin. Kung inyong makikita, no, napakatindi po ng araw dito, napakainit po, pero yung kalsada, may tubig pa rin. So, kaugnay nito, si Pangulong Bongbong Marcos, kung inyong matatandaan sa kanyang State of the Nation Address, pinag-utos niya po na i-audit lahat ng flood control projects. Ang Department of Budget and Management, ang DBM, nagpunta dito mismo. At ako po, nakakagulat sa kanyang pag-iikot, yung mga kalsada ay butas-butas. At ang masaklap, may tubig pa, yung operasyon ng mga bangko, yung mga estudyante, kawawa, hindi sila makadaan ng maayos. Noong isang araw, may nagkikwento sa atin dito, butas-butas talaga, mas matindi pa raw ito. And then, kahapon at ng isang araw, sinimula na raw po yung tambakan ng mga buhangin. Yun ang masaklap dyan. Pansamantala lang po yung mga tambak na yan. Initiative daw po yan ng pribadong sektor at ng LGU na tambakan. Kumbaga parang tinago mo lang yung sira, di ba? So, hindi nagugustuhan yan ng mga residente kasi paulit-ulit lang yan. Kasi kapag umulan, tatangayin na naman yung mga buhangin, balik na naman po sa problema. Naku po, pakinggan natin ka-coffee yung bahagi po ng press conference at yung statement mismo ni Secretary Amenah Pangandaman patungkol po sa pag-audit o pag-i-inspection dito sa mga flood control projects na hindi gumagana. Dumaan tayo kanina, nakita niyo po yung mga tao dumadaan sa gilid. Parang humahawak sila dun sa mga gilid ng mga tindahan, parang nagbabaging. Alam mo, para silang nasa cliff ng bundok kasi medyo malalim yung ibang part na talagang sira. Tapos, pinakita din ni Mayor kanina, ang daming na-aksidente po dito sa lugar na to dahil dyan. Tapos pangatlo po, yung negosyo na naaabala dito sa lugar na to. Malaking problema po yan. And I'm sure yung mga estudyante na pumapasok, negosyo, estudyante, lahat ng mga nagtatrabaho, namamalengke, kasi nandito po yung main area. Even yung parang mga karatig munisipyo din po, dito pumupunta sa munisipyo ni Mayor. So, napaka-importante nitong lugar na to na maayos. Ano po yung agarang aksyon? Gaano kabilis yung quick response fund? As in, tomorrow po ba magsisimula na yung, o mamaya pa lang magsisimula na yung pagkukumpuni? Mabilis naman po ang Quick Response Fund kasi po yan po tulong natin dun sa mga lugar na nasira dahil sa disaster, bagyo, flooding, kung ano pa man yan. So nandyan na po yung pondo. Ang kailangan na lang po gawin ng ating DE at ating regional office, hingin sa central office yung kailangan nila pondo para mapaayos yung daan. Pag nakuha na po nila yung funding, pwede na po sila magsimula. Wala na pong bidding yan. Kaya na po nila simulan yan. Bukod dyan, meron din naman din pong pondo ang DPWH for road maintenance and repair. Pwede rin po nila yan gamitin. Road maintenance and repair sa buong Pilipinas. Basta national road pwede rin po nila yan gamitin para ma-repair yung ganitong mga klaseng daan. Malinaw po ang ating State of the Nation Address ng ating Pangulo, no? Gusto po niya, yung budget, hindi lang po yan nakasulat dyan sa GAA. Lahat po kayo, nakakita na kayo ng GAA, di ba? Kailangan yung budget na yan, ma-implement ng tama at pinakamabilis na paraan para makarating agad sa tao. So yan po ang gagawin namin. Hindi lang po ako. Kung makikita nyo po, lahat po ng cabinet secretaries ngayon umiikot po at tinitingnan nila napapatupad ang kanilang proyekto. Ako naman po, as your budget secretary po, since ako naman po ang naglalabas ng pondo, ako po naglalabas ng cash niyan para ma-implement nila yan. I'll make sure po na yung nilalabas ng pera ng DBM makarating dun sa mga proyekto na yan. At saka tamang proyekto Alam mo ka-coffee, no? Maganda yung sinasabi dito ni Secretary Amenah Pangandaman. Actually, importante talaga na binibisita natin yung iba't ibang mga flood control projects kasi dito nagkakaalaman dito nabubulgar. Imagine mo sinasabi ng mga residente dito, itong San Vicente halimbawa, dito sa Barangay San Vicente, dito sa Pampanga, may mga lugar daw dito na pinuponduhan every year na hindi naman kailangan. Samantala, yung ibang lugar na higit na nangangailangan, hindi po nabibigyan ng pondo. Halimbawa, MacArthur Highway daw.
mabilis po yan masira. Pero nai-slash yung pondo. Bakit ganon? Yung mga lugar na supposedly hindi mo dapat ponduhan, pinoponduhan. Naku po, dyan na pumapasok yung korupsyon yung palakasan system. Kaya ang tendency, naghihirap, nagsasuffer yung mga residente. Kaunting ulan, baha. Yan, kung nakikita ninyo yung itsura ngayon dito, no, matindi rin yung traffic. Kasi kung titignan mo yung mga kalsada, mga butas-butas, paano makakadalo yung mga sasakyan ng maayos? So ang sinasabi dito ng Sekretary Amenang Pangandaman, no, syempre kailangan naman ng solusyon dyan, no. May mga options po siyang ibinigay. Unang-una, sinasabi niya, meron po tayong QRF, ito yung Quick Response Fund, no. Sa pamamagitan po ng pondo na ito, pwede pong maka-request itong LGU ng Apalit, yung District Engineering Office siguro ng DPWH, pwede sila mag-request ng budget sa DBM para agad-agad. Kaya Quick Response Fund dyan, para agad-agad magawa na yung mga dapat magawa, hindi yung palliative lang, hindi yung salpak lang na salpak ng buhangin, pansamantala itatago mo, di ba? Kaso pansamantalang solusyon, band-aid solution, ika nga, hindi pwedeng ganyan yan. So pwede nyo pong magamit yung Quick Response Fund na yan. 1 billion pesos yan para sa lahat yan. Sa buong bureaucracia po yan, buong Pilipinas yan. Pero pag na-consume mo na dyan yung 50%, pwede mo na pong i-replenish yan. Isa rin po sa option na sinasabi dito ni DBM Secretary Amena, yung pagre-realign. Yung pinupunto natin, may mga projects na hindi naman pa kailangan, gamitin muna yung pondo sa mas higit na kailangan ng mga projects. Pwede mo pong i-realign yan. Ganon din po yung savings. Kung may na-save po ang isang ahensya, ang isang LGU na pondo, o yan, pwede nyo pong gamitin yan sa mga ganitong klaseng projects. Dapat ASAP, dapat mabilisan. Yan po yung sinasabi dito ni Secretary Amenang Pangandaman. Kasi nga, tingnan mo naman, yung safety lang, galing mismo sa LGU, marami pong na-aksidente na. Diba? Dahil sa hindi magandang kalsada, yung mga bangko hindi makapag-operate, yung mga negosyo apektado, yung mga tao, tingnan mo naman, diba, napakatindi po ng pinsala nitong hindi maayos. Actually kinukurap kasi, hindi natin pwedeng i-deny yan Marami po sa pondo kinukurap ng ilang mga contractors. Kaya dapat lang talaga mapanagot itong mga kumukulimbat sa pondo ng taong bayan para sa ating mga kababayan. Itong nakikita nyo sa akin likuran ka-coffee, ito yung Slope Protection Project dito sa Barangay Candating, dito po sa Arayat, Pampanga. Kung inyo makikita, no, 1 year lang po ang itinagal yan. 2023, sinimulan po yung construction yan, at dahil daw po sa pagtaas ng Pampanga River, bumigay yan, bumagsak yan. At 2024 lang yon. Isipin mo 1 year lang po bumigay yung flood control projects. Siyempre, di mawawala sa isip ng tao, yan po ay mga substandard. Kasi kung matibay yan, hindi bibigay. Pero syempre, kailangan mo rin isipin na baka nga malakas yung bagyo o mataas talaga yung tubig, kaya nagkaganoon, biglang bumagsak yan. Ang sinasabi naman kanina ni Secretary Amenang Pangandaman, no, tulad ng sinasabi ng Presidente, kailangan natin mag-adjust sa climate change. So kung yung buhos ng ulan times 4 o times 10 yan, dapat yung ating mga infrastructure projects mas matibay din po para hindi basta-basta napatutumba ng kahit na ano pong mga bagyo, di ba? So moving forward, dahil covered pa po yan ng warranty, dahil 1 taon pa lang po yan, nangako po yung contractor na sasagutin po nila yung pagsasaayos ng gumuhong parte ng slope protection. Kasi malaki po yung pinsalang na idudulot yan sa mga residente dito sa Arayat, Pampanga. Payan muna ka-coffee ang hatid ko sa inyo for this episode. May pupuntahan pa tayong ilang lugar dito sa Pampanga, mga flood control projects din. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo. Naku po, medyo mainit-init na po ang gobyerno ngayon sa mga flood control projects dahil malaki po ang pinsalang na ibibigay niyan sa ating mga kababayan. Yung mga secretaries, mga kalihim, inatasan po yan ng ating presidente. Ikutin nyo, i-double check ninyo kung talagang ginagamit yung pera sa dapat niyang pagkagamitan. I'll see you ka-coffee in my next video. Bye-bye.